Si Mrs. nagluluto. Tinakpan ko lang siya dahil nakapanti lang. Isa daw yun sa sekreto niya sa tuwing nagluluto para lalo daw sumarap ang kanyang mga niluluto. Kaya sana all nakapanti. Samantalang ako, pabalik-baliktad sa kama, hindi dalawin ng antok. Kaya ginawa ko, naligo na lang ako at pagkatapos nagbihis. Ngayong gabi, kami ay may biyahe na naman. Kami ay babalik ulit doon sa may Sharma, sa may Tabuk, sa dagat. Dahil hindi nga namin na-enjoy yung unang punta namin doon. Kaya ngayon, dahil holiday, meron kaming 5 days na bakasyon, susulitin namin ang oras namin doon. Si Mrs. habang nag-aayos doon sa taas, inunti-unti ko nang ibaba ang aming mga dala. Dahil pag hinintay ko siya, tiyak, wala kami matatapos nito. As usual, kasama namin si Paring Fernan at si Maring Aisha. Kami ay pupunta doon sa kanilang bahay dahil doon nga ang aming meetup. Dahil may mga gamit pa doon na kailangan ikarga sa akin sasakyan dahil hindi na magkasya doon sa kotse ni Paring Fernan. Simula dito sa place namin papunta doon kila Paring Fernan, halos 20 minutes ang aming ibiyahe. Ang oras pala natin ngayon ay mag-aalas 5 na ng madaling araw. Kaya good luck sa aming biyahe. Ya Allah, gabayan mo po ang aming biyahe ngayong araw. At matutupad, dun na muna tayo. Nandito na kami kila Paring Fernan pero wala yung kotse nila. Yun pala, sinundo ni Paring Fernan si Maring Aisha dahil galing pa sa work. Si Maring Aisha kasi isa siyang beautician o kung tawagin dito sa Saudi ay kofera. Pag ganitong holiday kasi, laging inaabot ng umaga ang kanilang trabaho. Kaya tignan nyo naman si Maring Aisha. Yan ay lupay-pay na at galing pa sa magdamag na trabaho at ngayon lang siya nakauwi. Ang kotse naman ni Paring Fernan ay talagang punong-puno na kaya kinakailangan ko pumunta dito sa kanila nang sa ganun yung ibang gamit na aming dadalhin ay sa kotse ko siya may lagay. Sa lakad namin to guys, hindi masyado kami prepared dahil ang pinaka-dining table namin sa bahay ay dala-dala namin papunta doon sa dagat namin pupuntahan. Habang si Mrs. ayaw nang bumaba sa kotse at busy-busy sa kanyang cellphone. Yan yung mga pagkain na niluto ni Mrs. kagabi. Yeah! At syempre, nagdala din siya ng kanyang kumot para sa aming tent. Sila Paring Fernan, may tent din sila, kaya tigi-isang tent kami. So, since ang compartment ng aking kotse ay may bakante pa, pwede pa ilagay yung ibang gamit nila Paring Fernan. Konting ayos lang at kami ay lalarga na. Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Pasensya ka na Pare Koy at ikaw naman ay aking napagtripan na naman ngayon. Isa-isa inaayos ni Paring Fernan ang aming mga karga na sa ganun ang lahat ng dala namin ay magkasya sa aming kotse. Marami kaming dalang gamit guys dahil ang balak namin doon mag-overnight kami doon. Halos 2 days kami mag-i-stay doon sa lugar na yun. So yun nga, daling-dali na at napagkasya na ni Paring Fernan na lahat ng gamit namin. Samantalang si Maring Aisha nasa loob pa ng kanilang bahay at yak yun ay nag-aayos pa ng kanyang sarili dahil galing nga siya sa duty magdamag at ngayong umaga lang siya nakauwi. So dahil okay na lahat, intact na lahat, kami ay tutulak na patungo na sa aming pinakadireksyon sa Sharma, Tabuk. Simula dito sa place namin hanggang doon sa may Sharma, Tabuk, kami ay tatagal ng halos 7 hours ang aming biyahe. Ang oras pala natin ngayon guys ay 6:25 AM. Tayo natikutin, digdig sa loob ng salamin. Nasa city na kami ng Migoa. Naisipan namin magpagasolina muna dahil dun sa bandang unahan ay wala nang pwedeng mapaggasolinahan. Mahirap maubusan ng gasolina habang nasa biyahe kaya para sigurado, magpagasolina na rito. Ang oras natin ngayon ay alas 8 na ng umaga. Huwag ka nang mag-alanganin, dito ka lang at ako'y sabayan. Doon na muna tayo sa sarili nating mundo, kung saan di magulo, pag-ibig ang nagpapatakbo. Tayo ay lilipad, lahat matutupad. Doon na muna tayo sa sarili nating mundo. At uulit-ulitin
ang aawitin, dito ka lang sa aking tabi. Dun na muna tayo sa sarili nating mundo. Kung hindi magulo, pag-ibig ang nagpapatok. Tayo ay At sa halos 7 oras naming biyahe, sa wakas, nandito na kami sa may Sharma, Tabuk. Habang nasa malayo pa lang kami, tanaw-tanaw na namin ang kalawakan ng dagat. Malamang si Paring Fernan atat na naman lumangoy at magtampisaw sa dagat. Kaya sa mga hindi nakakalam, si Paring Fernan ay isa pong matagal na panahon ng fisherman. Kaya pala ano na lang yung hilig niya sa dagat. Actually, idea niya to, kaya kami nakabalik dito. Noong unang punta namin dito sa may Sharma, halos kami lang ang tao dito. Pero ngayon, medyo madami-dami. Dahil siguro nga may 5 days na holiday, kaya yung iba may mga bakasyon din at dito sila nag-spend time. Dahil medyo madami-dami ang tao, kinakailangan namin maghanap ng aming mapagpopwestuhan. dun na muna tayo sa sarili nating mundo. Tayo natikutin, digdig sa loob ng salamin, pansamantalang limutin ating kasalukuyan. Kapit ka lang sa akin. Medyo nahirapan kami ni Paring Fernan mag-ayos na aming mga tent dahil sa mga oras na yan, napakalakas ng hangin. Pero kahit paano, at least naitayo pa rin namin. Medyo gutom na rin kami dahil 7 hours ngayong aming biyahe. Si Paring Fernan mukhang magsasaing na nga dahil may dala kaming portable na stove. Kinakailangan pa namin dingdingan ang bawat parte nung mesa na yan dahil napakalakas nga ng hangin sa mga oras na yan. Kaya ang ginawa namin ni Paring Fernan ng mga kotse namin, pa letter L ang aming pagkakapark na sa ganun yung hangin ay kahit papano ay maharangan man lang. May mga dala din kaming airbed kaya medyo convenient yung aming pag-i-stay dito sa lugar na to. Dahil nga kami ay mag-overnight dito sa lugar na to, kaya pinilit namin makabili ng tig-iisang airbed. Yun nga lang, medyo matagal-tagal siyang pahanginan, halos inabot siya ng 20 minutes. Habang si Mrs. at si Maring Aisha hindi nakatiis, ayun, pictorial kagad ang kanilang inuna. Yung mga kakilala namin sa Aljub sa Kaka na si Pamsi at si Omar, dito din pala sila nag-holiday sa Sharma Tabuk. Kaya hinanap nila kami kung saan ang area namin. Simula dito, Maro. Yan, paikot na yan. Yan, paikot na yan. Ito lang ang pwesto namin, no? Nagtayo kami ng tent dito. Si Omar ang kausap ko sa mga oras na yan dahil tinawagan niya ako sa aking cellphone nung malaman niya na nandito din kami sa may Sharma Tabuk. So dahil naitayo na namin na aming mga tent, maya-maya konti kami magpapahinga na. Yan nga pala ang tent nila Paring Fernan at ito naman yung sa amin ni Mrs. May kanya-kanya kaming airbed nang sa gano'n naman maayos ang aming tulog mamayang gabi dito. Kami ay magpapahinga muna ng konti at pagkatapos kami ay kakain na dahil lagpas na ng alauna rito, hindi pa kami nanananghalian. Basta kami kumain at magpapahinga ng konti, si Mrs. tulog na, mukhang malayo na kanya narating. Ihiga din ako at susubukang matulog dahil malayo-layo din yung aming biyahe kanina. Lagpas na ng 2:00 dito ngayon at medyo malamig pa naman ang panahon dito. Nabalitaan namin yung grupo nila Omar pati nila Pamsi. Parehas lang pala yung oras ng aming pag-alis sa Aljub sa Kaka kanina. Nabalitaan lang nila na nandito din kami sa may Sharma Tabuk kaya hinanap nila kami. So yun nga, nandito na sila, nahanap din nila ang aming pwesto. Ayon sa kanila, ang talagang target nila ay Sharma Tabuk din pero naligaw ata sila kaya kung saan sila nasuot. Sabi kasi nila, halos 2 oras daw sila nagpapaikot-ikot para lang mahanap ang lugar na ito. Sa madaling salita, sila po ay naligaw. Mga nasa 10 din sila magkakasama. 2 kotse ang kanilang sinakyan. Maganda na rin kung nandito sila dahil mas marami nga, mas masaya. Yeah! Saan kayo nagsusuot, man? 2 oras! Nagsuot-suot! 2 oras! So yun nga, narinig nyo nga kay Paring Omar. Naligaw nga sila, 2 oras daw sila nagpaikot-ikot para lang matunton ang lugar na ito. Nakakatuwa naman dahil sila pala ay may mga dala rin silang tent. Marami din yung grupo nila, pero yung iba sa kanila kilala ko lang sa mukha. Si Pamsi at saka si Omar, matagal ko na rin silang kakilala. Ang oras dito ngayon ay mag-aalas 4 na ng hapon. Ito nga, kami ni Paring Fernan ay nagpaplano ng lumusong sa dagat.
Dahil kami nga ni Paring Fernan, bago kami pumunta rito, nagdala kami ng mga kagamitan para sa pangingisda. Ayon kay Paring Fernan, sa mahabang panahon sa Pilipinas na kanyang inilagi, ito daw talaga yung kanyang linya ng pangingisda. Sa mga oras na yan na aming pamimingwit, nakakatuwa ang asawa ni Paring Fernan na si Maring Aisha. Dahil mas madalas siya nakakabingwit ng isda kaysa sa amin. Hipon nga pala ang aming ginamit para pamahin sa aming mga bingwit. Dahil pinanood namin sa YouTube, hipon nga daw ang pangunahing paborito ng isda. Kaya ito ang dinala namin pamahin ngayon. Habang kami ni Paring Fernan ay namimingwit, ang grupo naman nila Omar at ni Pamsi nasa kabilang side sila at sila ay nagtatampisaw na sa dagat. Habang si Maring Aisha mukhang ayaw ng paawat, ginanahan na ata sa pamimingwit dahil kada lagay niya ng kanyang pamingwit, may nakukuha siyang isda. Ako man din, may nabibingwit din ako. Yun nga lang, ang isda na akin nakukuha ay singliit lamang ng daliri. Pero sa mga oras na yan, si Maring Aisha, malalaki ang kanyang mga nabibingwit na isda. Lagpas na ng alas 7 ng gabi nang kami ay umahon na sa dagat. Ito nga, at yung mga nahuli naming isda, diretso sa ihawan. Promise guys, yung mga isda ng mga nabibili natin sa palengke, ibang-iba talaga ang lasa kumpara sa mga isdang kakakuha mo lang sa dagat. Manamis-namis siya at fresh na fresh. Habang kami ay nag-iihaw, si Mrs. mukhang balak na maglimlim sa kanyang tent. Si Paring Fernan naman, naglalagay ng uling sa kanyang ihawan. Samantalang ang grupo nila Pamsi at ni Omar mukhang napagod sa kakatampisaw sa dagat. Kaya ayan, kanya-kanyang salampak. Yung iba kumakain na at yung iba panay laro sa kanilang mga cellphone. Samantalang aking paring si Paring Fernan ay hindi matatawaran talaga ang kanyang effort sa pag-aasikaso ng aming pagkain. Busy-busy siya, samantalang ako'y busy-busy din sa kakablog sa mga oras na yan. At ganoon din si Papsi, kasalukuyang nag-iihaw na rin. Habang si Omar nag-uugas ng kanyang kamay, di mo malaman kung siya ba ay kumain na or kakain pa lang. Unpredictable kasi ang kanyang mga kilos. Si Mrs. naman hindi na maawat sa kakanguya ng chicken skin chicharon. Dala yan nila Omar. Natikman ko na rin. Masarap ang chicken skin chicharon na yan. Si Pare naman, seryosong-seryoso sa kakapaypay ng kanyang barbecue chicken. Guys, napakasarap ng kanyang barbecue chicken na yan. Para kang kumain ng chicken inasal. Meron kasi siyang sikretong panimpla sa chicken barbecue niyan. Talagang napakasarap, napakalinan na. Wow! Hi on experience. Good. Okay naman, nag-trip namin ang buong kalsada maghapon. Nag-trip namin ang buong Saudi. Pinalitan ko muna si Paring Fernan sa pagpapaypay ng aming barbecue chicken. Kaya sabi ko kay Mrs., siya naman humawak ng cellphone at kunan ako ng video na may isama naman sa vlog ko. So habang hinihintay natin maluto guys yung ating mga pagkain, hayaan yung itur ko muna kayo sa aming pwesto ngayon. Sa lukuyan, kapit ka lang sa akin, libutin natin mga bituin. Huwag ka nang mag-alanganin, dito ka lang at ako'y sabayan. Doon na muna tayo sa sarili nating mundo, kung saan di magulo, pag-ibig ang nagpapatakbo. Tayo ay lilipad, lahat matutupad. Doon na muna tayo sa sarili nating mundo. Wow! Product na yan. Ay, ito yung akin eh. Kainin mo yan? Ang fresh Mars, kahit walang asin Mars. Fresh. So dahil tapos na kami kumain, kanya-kanyang pasukan nasa kanilang tent. Kami ni Mrs. nandito na rin kami sa aming tent. Mag-aalas 11 na po ng gabi dito. Kaya kami ay matutulog na. Dahil medyo nakaramdam na nga ako ng antok siguro sa pagod sa biyahe kanina at pagtatampisaw sa dagat kanina at pamimingwit ng isda. Lahat-lahat na. Kaya gusto kong itulog, ipahinga ang katawang lupa ko ngayon. Yung bang pahingang may gising naman kinabukasan. Huwag naman yung pahingang wala nang gisingan pa, lifetime. Saka na muna yun at may mission pa tayo sa buhay natin.
So yun nga, umaga na dito. Mag-alas 8 na po ng umaga. Ang sarap sa pakiramdam. Na-relief ako dahil sa sobrang pagod ko kahapon. Ito nga, kami ni Mrs. nagmumuni-muni muna kung kami ba ibabangon na o hindi pa. Ang sarap kasi sa feeling nito. Actually ako, first time ko lang ma-experience to. Kaya naman, unforgettable moment to para sa akin. Kaso nga lang, dahil mag-alas 8 na ng umaga, kinakailangan ng tumayo at lumabas dito sa tent. Nasa ganun, ma-enjoy namin yung mga oras na aming pag-i-stay dito. Lalabas na kami ni Mrs. sa aming tent at baka sakaling si Paring Fernan at si Maring Aisha ay sila ay gising na. Makapagkapi-kapi man lang. Tapos ready. Mag-pictorial pa tayo. Kami ni Pare, wala pa kaming picture niya. Pare. Morning. Si Mars. Mars. Wala mas cellphone dito. I want to make picture there. Mamaya. Kuha na ako kami, just muna. Ay, pajama. Sa akin, liputin natin mga bituin. Huwag ka nang mag-alanganin, dito ka lang at ako'y sabayan. Pagkatapos lang namin na apat magkape, mag-almusal, kami ay nagtampisaw na at nagpictorial na sa dagat. Na tayo sa sarili nating mundo, kung saan di magulo, pag-ibig ang nagpapatakbo. Tayo ay lilipad, lahat matutupad. Doon na muna tayo sa sarili nating mundo. Mag-aalauna na ng tanghali dito, kaya napagpasya namin bumalik na sa Aljub Sakaka. Yun nga lang, si Paring Fernan ay hindi pa ata ready. Dahil ngayon pa lang siya maliligo at magbabanlaw. Ayos ang trip ni Paring Fernan, no? Para bang nasa squatter area lang siya. Sa mga oras na yan, kami ay kasalukuyang bumabaybay na papuntang Tabuk City. Itong area kasi na Sharma ay sa unahan pa mismo ng Tabuk City. Kaya pagdating mo sa Tabuk City, kinakailangan mo pang bumiyahe na 1 oras mahigit bago mo marating ang Sharma. Nasa Tabuk City na kami, kaya itong tatlong kasama ko, idinaan ko muna rito sa Disneyland Tabuk. Sa mga oras na yan, kinalimutan muna namin ang mga stress, mga problema, at nagbalik bata muna ang apat. Kaya kami ni Paring Fernan, nagmukha kaming bouncing baby sa mga time na yan. Pagkatapos namin sa Disneyland Tabuk, kami ay dumaan muna sa Filipino restaurant dito sa Tabuk City. Napagpasya namin kumain muna bago tuluyang bumiyahe pabalik na sa Aljub Sakaka. Pagkatapos namin kumain, kami ay babalik na sa Aljub Sakaka. Kaya maraming salamat po sa panonood ng aming video na to. Thank you!